Kilalang makeup artist sa Batangas ang natagpo ang wala ng buhay sa tabi ng dagat sa Barangay Fabrica, Lubo, Batangas. Kilala sa komunidad na mabait, mabilis lapitan at kaibigan ng lahat. Walang nakakasama ang loob at hindi nasangkot sa anumang gulo o di pagkakaunawaan kailanman. Kaya naman ang kanyang pagkawala ay talaga namang nag-iwan ng luha sa mga mata ng mga residente ng Batangas. Ano ang nangyari sa kanya at sino ang salarin? Artist naman natagpo ang patay sa baybaying dagat sa Lobo, Batangas. January 26, 2026 ng gabi, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Lobo, Batangas. Ang tawag ay nagmula kay Barangay Captain Michael Dueñas ng Barangay Fabrica. Ayon sa kanya, ay may natagpo ang wala ng buhay na katawan sa tabing dagat sa kanilang nasasakupan. Dahil dito, ay agad na tinungo ng mga tauhan ng Lubo Municipal Police Station ng lugar. Madilim ang bahagi na iyon ng Purok 7, Barangay Fabrica, kung saan sinasabing natagpuan ang katawan. Pasado alas 11 na ng gabi nang marating ng mga pulis ang area. Sa di kalayuan, ay doon nga nila nadatnan ang nakahandusay na katawan ng isang lalaki. Ayon sa ulat, mga bata ang nakakita sa katawan. Pasado alas 10:45 ng gabi, habang naglalaro ang mga bata sa tabing dagat, ay nakita nila ang isang lalaki na nakahiga sa buhanginan. Nang lapitan nila ito ay nagulat sila dahil duguan ng lalaki na natatakpan ng jacket ang mukha. Dahil dito ay agad nilang ipinaalam ang nasaksihan sa mga residente sa lugar na siya namang nagpabot ng balita sa kanilang barangay captain na agad ding tumawag ng pulis. Maliban sa katawan ay na-recover ng soko sa crime scene ang mga balat ng chichirya at ilang bote ng alak. Natagpuan din nila sa crime scene ang isang hoodie jacket, jogging pants at dugo ang bato na siyang ginamit na murder weapon. Na-recover po din sa crime scene ay yung isang hoodie jacket at saka isang jogging pants na kung saan po yung mga ebidensya yun ay na-match po namin doon sa isang CCTV camera na nakuha sa isang restaurant po dito sa bayan ng Lubo na suot ng ating person of interest. Ang biktima ay nagtamo ng mga gasgas at pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, sinyales na pinahirapan ito ng salarin. Maliban dito ay nagtamo din ito ng malaking sugat sa ulo sanhi ng pagkakahampas ng matigas na bagay gaya ng bato. Sa kanilang pagtatanong-tanong ay agad na nakilala ang biktima. Ito ay ang kilalang makeup artist na si Aljun Abag, 34 years old na residente ng Barangay Olo-Olo, Lubo, Batangas. December ng taong 1991 ay isinilang ang isang malusog na batang lalaki na tinawag ng kanyang pamilya sa palayaw na AJ. Lumaki ito na bibo, masiyahin at mabait na bata. Habang lumalaki si AJ ay napansin ng kanyang pamilya ang pagbabago sa kanyang kilos, pagsasalita at maging sa kanyang mga hilig. Nakumpirma nila ito na maging ganap na siyang binatilyo. Si AJ ay member ng LGBTQIA community. Sa kabila nito ay sinuportahan at minahal ng pamilya si AJ lalo na ng kanyang ina. Una nang nahilig si AJ sa baking. Tumutulong siya sa kanyang ate sa paggawa ng cake at pastries. Kalaunan ay binitawan ni AJ ang spatula at humawak ito ng makeup brush. Noong una ay nagsilbi lang siyang taga-ayos ng mga kaibigan sa tuwing lalahok sa mga patimpalak, hanggang sa maging isa na siyang ganap na professional makeup artist. Siya ang nasa likod ng mga naggagandahang bride, debutantes, graduates, beauty queens at iba pang celebrants sa Batangas. Sa kanyang husay ay mabilis siyang nakilala sa lugar. Dahil din sa kanyang trabaho ay maraming nakilalang tao at naging kaibigan si AJ. Nang kumita na ng sariling pera ay nagawa na niyang tumulong sa kanyang mga magulang. Buwan-buwan kasi na bumibili ng gamot ang kanyang ina para sa maintenance nito. Maliban sa mga magulang ay nakilala din si AJ sa kanila dahil sa kanyang pagiging matulungin. Kaya naman ang kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa kanya ay talaga namang nagluksa ang halos lahat ng mamamayan ng Lubo, Batangas. Sa ginawang follow-up investigation ng Lubo PNP ay ilang mahalagang impormasyon ang kanilang nakalap. Nalaman nila na nawawala ang mahalagang gamit ng biktima, kabilang narito ang kanyang motorsiklo na Yamaha Aerox na may plate number na 5880JX. Sa kuha ng CCTV camera sa isang tindahan, ay nakita si AJ na may kasamang isang lalaki.
Muling nakuhaan ng CCTV ang dalawa na sakay ng motor patungo sa lugar kung saan natagpuan ang biktima. Makalipas ang ilang oras, ay muling nakuhaan ng kamera ang motorsiklo palayo sa lugar. Sa pagkakataong ito ay tanging ang lalaki na lamang ang sakay ng motorsiklo. Sa tulong pa rin ng ilang informant ay agad na natukoy ang pagkakakilanlan ng suspect na tinawag nila sa alias na Banong, 34 years old at residente umano ng Barangay Damayan, Quezon City. Dahil dito ay agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP. Ang target, ang suspect na si alias Banong. Maliban dito ay nanawagan din sila sa publiko sa kung sinong makakakita sa suspect at sa Yamaha Aerox na may plate number na 5880JX na agad na ipagbigay alam sa kapulisan. Nang puntahan nila sa Barangay Damayan ng suspect ay hindi nila ito natagpuan. Hanggang sa may makapagsabi sa kanila na nasa San Francisco, Quezon Province ito, kasama ang live-in partner. Dahil dito ay agad na nakipag-coordinate ang Lubo PNP sa San Francisco PNP para mabilis na malocate ang suspect. Di naman sila nabigo dahil noong January 30, 2026 ay nakatanggap ng tip ang San Francisco PNP na namataan ang Yamaha Aerox na may plate number 5880JX sa lugar. Dahil dito, January 31, 2026, sa pinagsamang pwersa ng Lubo Municipal Police Station at San Francisco Municipal Police Station, ay tinungo nila ang Marco Beach Resort sa Barangay Ibabang Tayuman, San Francisco, Quezon. Ganap na alas 6:34 ng hapon ang palibutan ng mga pulis ang suspect na nakaupo sa isang kubo habang tahimik na nakatanaw sa karagatan. Ang ginawang operasyon ay tila ba isang tagpo sa action movie. Nang maaresto ang suspect ay nakuha sa kanya ang motorsiklo ng biktima at ang mahalagang gamit nito kabilang ng cellphone. Sa pagkakaaresto sa kanya ay hindi na ito nanlaban pa at maayos na sumama sa mga pulis. Sa kanyang salaysay, inamin niya ang nagawa. Ayon sa kanya ay nagawa niya iyon dahil sa nandilim ang kanyang paningin, dala ng labis na kalasingan. Nang pag-aralan ng cellphone records ng biktima na pag-alaman nila na unang nag-message ang suspect, niyaya nito ang biktima na mag-inuman sa tabing dagat. Sakay ng kanyang motor ay sinundo ng biktima ang suspect. Dumaan sila sa tindahan bago sila nagpunta sa tabing dagat. Maliban dito ay iniugnay din ng suspect sa pagkamatay ng isang pang beautician sa San Juan, Batangas. Halos parehas kasi ang sinapit ng dalawang biktima. Matapos patayin ay kinuha din ang motorsiklo ng biktima. Sa interview sa media ay humingi naman ito ng tawad sa pamilya ni AJ at sinabing lubos siyang nagsisisi sa kanyang nagawa. Si Banong ay sinampahan ng kasong carnapping at homicide, subalit matapos ang ginawang inquest proceeding kinabukasan, February 1, 2026 ng alas 6:30 ng hapon ay natagpuan nitong wala ng buhay sa comfort room ng kanyang detention cell. Nagawa pa itong idala sa pagamutan, subalit idiniklara ito ng mga attending physicians na wala ng buhay upon arrival. Lumalabas sa investigasyon na mag-isa lang ang suspect sa loob ng CR ng detention cell ng araw na iyon. Naroon naman ang kanyang live-in partner na dumalaw sa kanya. Humingi ito ng tulong dahil napansin niya na matagal lang hindi lumalabas ang suspect sa comfort room. Nang pasukin ng mga pulis ay doon nila nadiskubre ang suspect. Bago ang pangyayari sa laysay ng live-in partner nito, sa kanilang huling pag-uusap ay sinabi umano nito na pagkatapos ng kanyang inquest ay hindi na sila magkikita pa. Bagamat ninais ng pamilya ni AJ na mabigyan siya ng hustisya ay hindi naman nila ninais na mawalan ng buhay ang suspect. Ganun pa man, marahil ay inusig ito ng kanyang sariling konsensya kaya niya nagawa iyon sa kanyang sarili. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.